ang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ang bumabalot sa bawat sulok ng pribadong silid sa St. Luke's Medical Center. Ito ang naging mundo ni Angelica sa loob ng 3 buwan. Ang mamahaling wallpaper at ang tanawin ng nagliliwanag na syudad ng Maynila mula sa bintana ay hindi na niya napapansin. Ang tanging sentro ng kanyang universo ay ang lalaking nakahiga sa kama, si Don Ricardo, ang kanyang ama, isang haligi ng industriya ng real estate na ngayon ay isang katawang walang malay. Nakasubsob ang ulo ni Angelica sa gilid ng kama, ang kanyang mamahaling damit ay lukot na at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapatunay sa mga gabing walang tulog. Hawak niya ang kamay ng ama, isang kamay na dati puno ng lakas at kalyo mula sa pag-inspeksyon sa mga construction site, ngunit ngayon ay malamig at hindi gumagalaw. Dad, lumaban ka naman, please. Bulong niya, ang kanyang boses ay pagod at halos paus na. Kailangan kita. Isang matalas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa katahimikan. Hindi na kailangan lumingon ni Angelica para malaman kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng kumpiyansang mga yabag ay pag-aari lamang ng isang tao. Hanggang kailan mo balak magmukmok dyan, Angelica? Malamig na tanong ni Michael ang kanyang stepbrother. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang perpektong pagkakasuot na business suit ay isang insulto sa magulong itsura ni Angelica. Mukha kang basahan. Hindi siya pinansin ni Angelica. Itinuon niya ang kanyang pansin sa mukha ng ama. Naglakad si Michael papalapit, ang kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad ay halos walang ingay sa makintab na sahig. May stockholders meeting bukas. Kailangan nating pag-usapan ang temporary transfer of power. The company can't run on its own, you know. Ang bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Angelica. Alam niya ang tunay na kahulugan ng mga salitang yon. Hindi ito pansamantalang paglilipat ng kapangyarihan. Ito ay isang kudeta. Isang planong agawin ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang ama habang ito'y walang kalaban-laban. Wala kang karapatan. Mahinang sagot ni Angelica, hindi inaalis ang tingin sa ama. Ako, ang may hawak ng proxies mula sa mga tiyahin natin. Sila mismo ay pagod ng maghintay sa isang milagro. Ngumisi si Michael. Ikaw na lang ang kumakapit sa wala. Samantala, sa labas ng marangyang ospital sa gitna ng ingay ng trapiko at sigawan ng mga nagtitinda, isang maliit na batang babae na may bitbit na kwintas ng sampagwita ang kinakabahang sumilip sa glass door ng gusali. Siya si Mia, 9 na taong gulang. Kanina pa siya naiihi at ang pampublikong banyo sa kalye ay marumi at nakakatakot. Nakita niya ang isang security guard na abala sa kanyang telepono. Sa isang iglap ng katapangan ng isang bata, mabilis siyang pumasok sa loob. Ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa kanyang balat na sanay sa init. Namangha siya sa kalinisan at katahimikan ng lugar. Ang lahat ay puti at kumikinang. Nagsimula siyang maglakad, naghahanap ng palatandaan ng banyo, ngunit ang mga pasilyo ay magkakamukha. Naligaw siya. Sa pagliko niya sa isang pasilyo na mas tahimik kaysa sa iba, nakakita siya ng isang pintong bahagyang nak. Ang mahinang paggalaw ng daliri ni Don Ricardo ay parang kidlat na gumising sa natutulog na pag-asa sa puso ni Angelica. Ngunit ang kislap na yon ay agad na tinakpan ng isang madilim na anino. Huwag kang maging katawa-tawa, Angelica. Pabulong na sabi ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Hinila niya ito palayo sa kama. That was a muscle spasm, isang death twitch. Nangyayari niyan. It means nothing. Nakita mo, gumalaw siya. Giit ni Angelica, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Michael. Ang nakita ko ay isang pulubi na pumasok sa loob ng kwarto. Anong klaseng seguridad mayroon ang ospital na ito?
Sigaw ni Michael ang kanyang galit ay nakatuon na ngayon sa nanginginig na si Nurse Karen. I want that child out of this hospital, banat baka. May dala pang sakit yan. Agad na kumilos si Nurse Karen. Opo, sir. Pasensya na po. Kinuha niya ang braso ni Mia na ngayon ay takot na at nagsisimula ng maiyak. Sandali! Sigaw ni Angelica, hinarang sila. Lumuhod siya sa harap ni Mia. Anong pangalan mo, iha? Mia po garalgal na sagot ng bata, ang mga mata ay puno ng luha. Huwag kang matakot, Mia. Salamat sa'yo. Sabi ni Angelica, isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng maraming linggo. Bago pa man niya mapigilan mabilis nang nailabas ni Nurse Karen si Mia mula sa silid. Hinarap ni Angelica si Michael, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong tatawaging pulubi ang batang yon. Siya ang nagbigay sa atin ng himala. Himala, tumawa si Michael ng malakas at mapanlait. Ginagawa mo lang tanga ang sarili mo. Tatawagan ko ang security. Ipapahanap ko ang basurang yon at sisiguraduhin kong hindi na siya makakatapak dito kahit kailan. Nang makita ni Angelica ang determinasyon sa mukha ni Michael, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Habang abala ito sa pagtawag sa telepono, dali-dali siyang lumabas ng silid. Nurse Karen? Tawag niya halos takbuhin ang pasilyo. Saan niyo dinala yung bata? Pinalabas ko na po ng ospital, ma'am. Utos po ni Sir Michael. Sagot ng nurse na halatang naiipit sa sitwasyon. Isang alo ng desperasyon ang bumalot kay Angelica. Ang tanging sinag ng pag-asa na nakita niya sa loob ng 3 buwan ay bigla na lang itinaboy palayo. Walang pag-aalinlangan tumakbo siya palabas ng ospital. Ngunit huli na ang lahat. Ang makulay at maingay na mundo sa labas ay nilamon na si Mia. Wala nang bakas ng batang nagtitinda ng sampagwita. Bumalik si Angelica sa kanyang sasakyan, ang kanyang isip ay nagliliyab. Kailangan niyang mahanap ang bata. Kailangan niya si Mia. Iyon ang tanging alam niya. Kinabukasan, matapos ang isang gabing, halos hindi siya nakatulog, ipinagpalit ni Angelica ang kanyang designer na damit para sa simpleng maong at t-shirt. Sakay ng kanyang mamahaling SUV, tinungo niya ang direksyon kung saan madalas makita ang mga nagtitinda sa kalye, ang pusod ng tondo. Ang kanyang sasakyan ay tila isang alien sa makikitid na eskinita. Ang bawat tingin na natatanggap niya mula sa mga residente ay puno ng pagtataka at hinala. Nagtanong-tanong siya, ipinapakita ang perang handa niyang ibigay kapalit ng impormasyon. Isang batang babae, mga 9 na taong gulang, Mia ang pangalan, nagtitinda ng sampagwita. Ang pera ay naging epektibo. Itinuro siya sa isang maliit na barong-barong na nakatayo sa tabi ng isang estero. Ang bahay ay maliit at gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit kapansin-pansin ang kalinisan nito. May mga nakasabit na halaman sa mga lumang lata. Bumaba si Angelica, ang kanyang puso ay kumakabog. Kumatok siya sa pintong yari sa plywood. Isang babaeng nasa mga 40 anyos na may bakas ng hirap at pagod sa mukha, ngunit may matatag na tindig ang nagbukas nito. Ang mga mata nito ay agad siyang sinuri mula ulo hanggang paa. Anong kailangan ninyo? Matigas na tanong ng babae. Siya si Teresa, ang ina ni Mia. Hinahanap ko po si Mia. Sabi ni Angelica, sinisikap na maging magalang. Ako po yung babae sa ospital kahapon, si Angelica. Ang mukha ni Teresa ay agad na nag-iba. Nagkaroon ito ng matinding galit at pagbabantay. Umalis ka na. Wala kang dapat kausapin dito. Akma na niyang isasara ang pinto nang mabilis itong hinarang ni Angelica. Parang awa niyo na kailangan ko lang siyang makausap. Ang tatay ko. Nag-react siya nang hinawakan siya ni Mia. Kailangan ko ang tulong niya. Nagmamakaawang sabi ni Angelica. Tumawa si Teresa ng walang kagalakan. Tulong. Anong akala mo? Sa anak ko amulet pampaswerte. Hindi laruan ng anak ko, ma'am.
Pinalaki ko siyang mag-isa, pinoprotektahan mula sa mga taong tulad ninyo na tingin sa mahihirap ay pwedeng gamit-gamitin lang. Hindi po ganoon. Babayaran ko kayo. Sa sobrang desperasyon inilabas ni Angelica ang kanyang wallet at kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera. Kahit magkano? Sabihin niyo lang. Basta payagan niyo lang si Mia na bumisita sa ospital. Ang pag-aalok ng pera ang pinakamalaking pagkakamali ni Angelica. Para kay Teresa ito ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagliyab. Ang pera mo ay lason dito. Nanggigigil na. Sabi ni Teresa, mabilis niyang kinuha ang isang tabo ng tubig mula sa katabing balde. Hindi kami mabibili. Splash! Ang malamig na tubig ay bumuhos sa mukha at damit ni Angelica. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan basang-basa at napahiya hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga kapitbahay ay nagsimula nang magsilabas para panoorin ang eksena. Umalis ka na, sabi. Sigaw ni Teresa handa nang itulak si Angelica. Teresa, tama na yan. Isang mahinahon ngunit may awtoridad na boses ang pumigil sa lahat. Mula sa loob ng bahay lumabas ang isang matandang lalaki. Payat ito ang buhok ay kulay abo na lahat at ang bawat guhit sa kanyang mukha ay nagsasabi ng isang kwento ng hirap at karunungan. Siya si Lolo Jose, ang lolo ni Mia. Tumingin siya kay Angelica. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit matalas tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng basang damit at desperadong ekspresyon. Tumingin siya sa kanyang anak na si Teresa na humihingal pa rin sa galit. Huminahon ka, anak, sabi ng matanda. Pakinggan muna natin ang bisita. Ang katahimikan sa maliit na bahay sa Tondo ay nabasag ng desisyon ni Lolo Jose. Nanatiling basang-basa si Angelica sa harap ng pinto habang si Teresa ay nakatayo na. Parang isang bantay ang mga braso ay nakahalukip-kip pa rin sa kanyang dibdib, ngunit ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Patawarin mo ang aking anak, iha. Muling sabi ni Lolo Jose, inabutan si Angelica ng isang maliit at malinis na tuwalya. Mainitin ang ulo niyan, pero nasa tama ang puso. Pinunasan ni Angelica ang kanyang mukha, hindi alintana ang mamahaling damit na nasira. Naiintindihan ko po, kung ako man po ang nasa posisyon niya. Pero hindi mo sinukuan putol ni Lolo Jose. At iyon ang mahalaga. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, inilahad ni Angelica ang lahat hindi bilang isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang desperadong anak. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, ang kalagayan nito, ang kawalan ng pag-asa ng mga doktor, at ang biglaang paggalaw ng daliri nito na tila isang sagot sa paghipo ni Mia. Hindi ko po alam kung paano o bakit. Pagtatapos ni Angelica, ang boses ay nanginginig. Pero sa loob ng 3 buwan, ngayon lang ako nakaramdam ng pag-asa. At si Mia po ang nagbigay noon. Si Teresa na kanina'y matigas ay nagsimulang magpakita ng bahagyang paglambot. Ang pagiging ina niya ang nanaig. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Angelica, isang sakit na pamilyar sa sino mang natatakot na mawalan ng minamahal. Isang subok lang, sabi ni Lolo Jose na tila binabasa ang isip ng lahat. Walang mawawala. Sasamahan ka namin, Teresa. Titingnan natin. Kung walang mangyari, uuwi tayo. Kung meron, edi meron. Sa wakas, pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga, tumango si Teresa ngunit may mga kondisyon. Sasama ako. Hindi ko iiwan ang anak ko. At walang bayad. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Angelica. Opo, pangako po. Pagbalik nila sa ospital ang eksena ay tila isang kuha mula sa pelikula. Si Angelica na nakabihis pa rin ng simpleng damit ay naglalakad sa tabi ni Teresa at Mia. Ang mag-ina ay nakasuot ng kanilang pinakamalinis na damit pambisita. Si Teresa ay mahigpit na humahawak sa kamay ni Mia, ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang bawat sulok ng marangyang pasilyo, handang protektahan ang kanyang anak.
mula sa anumang panganib. Si Dr. John Cruz, isang seryosong lalaki na nasa edad 50, ay naghihintay sa kanila sa labas ng silid. Kasama niya si Nurse Karen na ngayon ay mas maingat kumilos. Miss Angelica, I must be clear, panimula ng doktor. While I appreciate your optimism, we must manage expectations. We will monitor the patient's vitals closely, but please do not expect a miracle. I understand, doctor. Just please give her a chance, pakiusap ni Angelica. Tumango ang doktor at pinapasok sila. Ang silid ay mas tahimik ngayon. Wala si Michael. Sa loob nakakabit na ang mga karagdagang sensor sa katawan ni Don Ricardo. Ang bawat pagbabago sa kanyang tibok ng puso, presyon ng dugo at brain activity ay maingat na susubaybayan. Si Mia ay medyo natatakot sa dami ng mga aparato. Ngumiti si Angelica sa kanya. Gawin mo lang yung ginawa mo kahapon, Mia. Kausapin mo siya. Para mo lang siyang Lolo Jose. Tumango si Mia. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Si Teresa ay nasa likod niya lang isang aninong hindi humihiwalay. Hello po, Lolo. Mahinang sabi ni Mia. Ako po ulit si Mia. Sinimulan niyang ikwento ang kanyang araw. Ang tungkol sa pusa na nanganak sa kanilang bubong, ang masarap na pandesal na binili niya kaninang umaga. Ang kanyang boses ay inosente at puno ng buhay, isang matamis na musika sa loob ng silid na matagal nang nababalot ng lungkot. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Don Ricardo at nagsimulang kumanta ng Bahay Kubo sa isang malambing at sintonadong tinig. Sa una, walang nangyari. Tinitingnan ni Dr. Cruz ang mga monitor. Stable ang lahat. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng kanta si Mia, nagsimulang magbago ang mga numero. Heart rate is elevating slightly, sabi ni Dr. Cruz sa sarili lumapit sa monitor. From 60 to 65 beats per minute. Napansin ito ni Angelica. Doctor, hindi sumagot si Dr. Cruz, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. There's a minor spike in neural activity. This is unusual. At doon nakita nilang lahat. Ang mga daliri sa kamay ni Don Ricardo na hawak ni Mia ay dahan-dahang gumalaw. Hindi isang biglaang pagkurba, kundi isang dahan-dahang pagpisil. Mahina, pero kumpirmado. Isang hikbi ang kumawala kay Angelica. Si Teresa ay napanganga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Maging si Nurse Karen ay napatakip ng bibig. Remarkable, bulong ni Dr. Cruz, mabilis na nagsusulat sa kanyang chart. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding siyentipikong interes. Sa sandaling iyon ng munting tagumpay, bumukas ang pinto. Pumasok si Consuelo, ang madrasta ni Angelica. Suot ang isang eleganteng bestida at may dalang basket ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Angelica, darling, anong nangyayari dito? May bisita ka pala. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim. Tumingin siya kina Mia at Teresa, isang bahagyang pagtaas ng kilay ang nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Tita Consuelo, bati ni Angelica pilit na pinapakalma ang sarili. This is Mia and her mother, Teresa. Dad? He responded to her. Ngumiti si Consuelo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang noo ni Don Ricardo. Talaga naku, ang galing naman. Pero anak, tumingin siya kay Angelica. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaawa na may halong pangiinsulto. Huwag mong masyadong paasahin ang sarili mo. Minsan, sa sobrang kagustuhan nating makakita ng isang bagay, kahit anino, ay napagkakamalan nating tao. Huminto siya at tiningnan si Mia. Hindi ba't isang kalupitan na gamitin ang pagiging inosente ng isang bata para lang sa isang ilusyon? Bago pa man makasagot si Angelica, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya, ang kanyang abogado. Humingi siya ng paumanhin at lumayo ng kaunti.
para sagutin ito. "Hello, Angelica," sabi ng boses sa kabilang linya may halong pagmamadali. "I have bad news. Michael's legal team just filed an emergency petition with the court." Nanlamig ang buong katawan ni Angelica. "Anong petisyon?" "They are moving to have your father declared mentally incapacitated and legally incompetent." Paliwanag ng abogado, they're citing his condition and the lack of progress. Kung magtagumpay sila, aalisin ng korte ang lahat ng karapatan mo bilang kanyang proxy. Michael will gain full legal control over everything. The company, the estate, everything. Nabitawan ni Angelica ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang sinag ng pag-asang dala ni Mia ay biglang nilamon ng isang napakalaking anino. Ang laban para sa kanyang ama ay hindi na lang pala sa loob ng silid na ito. Isang mas malaki at mas maruming laban ang nagsisimula pa lang. Ang pag-asang sumibol sa puso ni Angelica ay isang babasaging bulaklak sa gitna ng isang parating na bagyo. Hindi niya alam na habang siya ay nakakaramdam ng munting tagumpay ang kanyang kalaban, ay nagsasagawa na ng sarili nitong hakbang isang hakbang na puno ng lason at panlilinlang. Kinabukasan, habang pauwi si Teresa mula sa palengke, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng eleganteng suit. Ang mukha ay pamilyar mula sa ospital, si Michael. "Ginang Teresa, maaari po ba tayong mag-usap sandali?" sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay tila pulot sa tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Nag-atubili si Teresa. "Wala tayong dapat pag-usapan. Para po ito sa kapakanan ni Mia," sabi ni Michael ginagamit ang pangalan ng bata na parang isang susi. Agad na natigilan si Teresa. "Nababahala po ako para sa kanya at para sa inyo." Bumaba si Michael sa kotse, maingat na iniiwasan ang putik sa kalsada. "Alam ko pong mabuti ang intensyon ninyo, pero ang kapatid ko si Angelica, matagal na siyang wala sa tamang pag-iisip dahil sa nangyari sa aming ama." Kumakapit siya sa kahit anong patalim. Huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. "May mga naririnig ako, mga albularyo, mga ritual." Ginagamit niya ang pagiging inosente ng anak ninyo para sa isang seremonyang madilim. Isang uri ng pagsasanib para hilahin pabalik ang kaluluwa ng aming ama. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Teresa na parang mga karayom. Ritual, pagsasanib, kaluluwa. Ang mga salitang ito, para sa isang simpleng ina na puno ng pamahiin, ay katumbas ng purong panganib. Hindi totoo yan. Depensa ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng takot. "Sana nga po ay hindi." Malungkot na sabi ni Michael. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang coat. "Ayokong masangkot kayo sa gulo ng pamilya namin. Ito po, kaunting tulong. Para makalayo muna kayo ni Mia, bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi po kayo aalis, mapipilitan po akong tumawag sa DSD para iligtas si Mia mula sa kapahamakan. Ang banta ng DSD ang huling dagok. Iyon ang pinakamalaking takot ng bawat mahirap na ina. Ang posibilidad na kunin sa kanya ang kanyang anak." Nanginginig na tiningnan ni Teresa ang pera. Pagkatapos ay ang seryosong mukha ni Michael. Para sa kanya, ang lalaking ito ay isang anghel na nagbababala, habang si Angelica ay isang demonyong nagbabalat kayo. Nang dumating si Angelica sa bahay ni Mia, nang hapong yon puno ng sigla at magandang balita tungkol sa resulta ng mga monitor, nadatnan niya ang isang nakasarang pinto at isang pusong puno ng takot. "Hindi na kami babalik," matigas na sabi ni Teresa mula sa likod ng pinto. "Layuan mo ang anak ko." "Teresa, anong nangyari?" Naguguluhang tanong ni Angelica. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Mia sa loob. "Mia, anong problema? Umalis ka na."
kasalanan mo. To inilalagay mo sa panganib ang pamilya ko. Sa wakas binuksan ni Teresa ang pinto, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha at galit. Ginagamit mo ang anak ko para sa mga ritual mo. Isang alay. Sinabi sa akin ng kapatid mo ang lahat. Isa kang halimaw. At doon naintindihan ni Angelica ang lahat. Si Michael, ang kanyang sariling kapatid. Ang lason ay kumalat na. Hindi totoo yan. Teresa, maniwala ka sa akin. Pakiusap ni Angelica. Nagsisinungaling siya. Gusto niyang mamatay si Papa. Pero ang takot ni Teresa ay mas malakas kaysa sa anumang katwiran. Desperada hinila ni Angelica si Teresa. Sumama ka sa akin sa ospital. Ngayon din, harapin natin siya. Papatunayan ko sa iyo na siya ang sinungaling. Sa huli dahil sa pagpupumilit ni Angelica at sa pag-iyak ni Mia, pumayag si Teresa. Isang huling pagkakataon. Pagdating nila sa ospital, ang tensyon ay halos mahahawakan. Naabutan nila si Michael sa pasilyo kausap si Dr. Cruz. Nang makita sila ni Michael, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ayan na, doktor. Tingnan ninyo. Sabi ni Michael sapat na malakas para marinig nilang lahat. Dinala na naman niya ang mga ito. Desperada na talaga siya. She's manipulating this poor family, giving them false hope. Malamang binabayaran niya para lang maantala ang hindi na maiiwasan. Nakakaawa. Ang bawat salita ay isang direktang atake sa dignidad at pagkatao ni Angelica sa harap mismo ng doktor na kailangan niyang paniwalain. Ito na ang huling patak. Ang kalungkutan at pagod na naipon sa loob ng 3 buwan ay biglang sumabog at naging purong galit. Hindi na nag-isip si Angelica. Mabilis siyang lumapit kay Michael. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Michael. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Natigilan ng lahat si Dr. Cruz, si Teresa, at maging si Michael na napahawak sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ngunit ang gulat ay mabilis na nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong kabangisan. Walang hiya ka. Sigaw niya. Hindi siya nag-atubili. Buong lakas niyang itinulak si Angelica. Dahil sa bigla at malakas na tulak, nawalan ng balanse si Angelica. Tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa makintab na sahig. Ang sakit ng pagbagsak ay naramdaman niya sa kanyang likod at balakang. Angelica, sigaw ni Teresa, ngunit may isang tunog na mas malakas at mas nakakayanig kaysa sa lahat. Isang matinis at puno ng takot na sigaw mula kay Mia. Nakita ng bata ang lahat ang sampal, ang marahas na pagtulak ang pagbagsak ni Angelica. Ang kanyang maliit na mundo ay gumuho sa isang iglap ng karahasan. Natigilan ang lahat sa sigaw na yon. Si Michael ay tila nagising sa kanyang ginawa, ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng bahagyang pagkatulakot. Si Teresa ay mabilis na yumakap kay Mia na ngayon ay humahagulgol. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng tahimik na silid, may isang bagay na nangyari na walang sino man sa labas ang nakakita. Sa kama ang anyo ni Don Ricardo ay nanatiling hindi gumagalaw. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na talukap, isang bagay ang tumugon sa sigaw ng bata, ang tunog ng purong takot at pag-aalala. Si Nurse Karen na kararating lang para i-check ang mga monitor ang unang nakapansin nito. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanang mata ni Don Ricardo, dumaloy sa kanyang sentido at nawala sa kanyang buhok na kulay abo. Napahawak si Nurse Karen sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Diyos ko, bulong niya. Ang sigaw ni Mia ay parang isang kampanang gumising sa lahat mula sa kanilang pagkagalit. Si Michael na kanina'y parang isang torong handang sumuwag ay natigilan. Nakita niya ang epekto ng kanyang ginawa hindi sa mukha ni Angelica na pilit bumabangon, kundi sa nanginginig na katawan ng isang 9 na taong gulang na bata.
Iyon ay isang imahe na kahit siya ay hindi kayang panindigan sa harap ni Dr. Cruz. This is what you do. Akusa niya kay Angelica, sinusubukang ibaling ang sisi. You bring chaos here. Look what you've done to that child. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo, isang perpektong larawan ng isang taong nasuklam, ngunit sa totoo lang ay isang duwag na tumatakas sa gulo na siya mismo ang nagsimula. Agad na dinaluhan ni Dr. Cruz si Angelica. Okay ka lang, Miss Angelica? May masakit ba sa'yo? Okay lang ako, Doctor. Sagot ni Angelica, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa galit. Ngunit ang kanyang atensyon ay agad na napunta kay Mia. Dahan-dahan siyang lumapit sa mag-ina. Si Teresa ay mahigpit na yakap-yakap si Mia. Hinahaplos ang likod nito habang ito'y humihikbi. Ang galit ni Teresa kay Angelica ay nawala na palitan ng isang emosyon na mas malakas ang galit ng isang ina na nakita ang kanyang anak na masaktan at matakot. Mia, mahinang sabi ni Angelica. Tumingala si Mia, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Masama po siyang tao, sabi ng bata tumutukoy kay Michael. Tinulak ka po niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasinungalingan ni Michael ay gumuho sa isipan ni Teresa. Nakita niya mismo ang katotohanan. Nakita niya ang kabangisan sa mga mata ni Michael at nakita niya ang sinseridad sa pag-aalala ni Angelica. Pasensya ka na. Bulong ni Teresa kay Angelica, puno ng pagsisisi. Naniwala ako sa kanya. Hindi mo kasalanan. Sagot ni Angelica, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, lumabas si Nurse Karen mula sa silid ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Dr. Cruz, Miss Angelica, kailangan niyo itong makita. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagkatinginan si Dr. Cruz at Angelica. Pagkatapos ay nagmamadali silang pumasok sa silid. Sumunod si Teresa, hila-hila pa rin si Mia. Anong nangyari, Karen? Tanong ng doktor. Itinuro ni Nurse Karen ang pisngi ni Don Ricardo. May isang manipis na linya ng luha na bahagya pang basa sa kanyang balat. Umiyak po siya, doktor. Pagkatapos sumigaw ng bata, nakita ko po mismo. Lumapit si Dr. Cruz sa kama, kinuha ang kanyang maliit na penlight at sinuri ang mga mata ni Don Ricardo. Pupillary response is still minimal, pero hinawakan niya ang pisngi ng pasyente. It's a lacrimal secretion, a tear. This is a significant emotional reflex. Hindi ito basta-basta muscle spasm. Napaluhod si Angelica sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang napakalaking alon ng pag-asa. Umiyak ang kanyang ama. Narinig niya sila. Naramdaman niya ang takot ni Mia. Dad! Bulong ni Angelica, ang kanyang sariling mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Nandito ka pa. Naririnig mo kami. Tumingin si Dr. Cruz kay Mia na ngayon ay nakasilip mula sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang pag-iyak ay humupa na at napalitan ng pagtataka. Ang siyentipiko sa loob ng doktor ay nagsimulang mag-isip. Ang sigaw, isang malakas na emosyonal na stimulus, at ang pag-iyak, isang direktang emosyonal na tugon. Ito na ang nagpapatunay. Sabi ni Angelica, tumingin kay Dr. Cruz. Hindi ito imahinasyon, may koneksyon. Hindi na makatanggi si Dr. Cruz. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Mag-o-order ako ng isang serye ng mga bagong pagsusuri. EEG fMRI. Kailangan nating makita kung ano ang nagbago sa kanyang utak. Tumingin siya kay Nurse Karen. At Karen, from now on, walang sino man ang pwedeng pumasok sa silid na ito nang wala ang pahintulot ni Miss Angelica. Not even Mr. Michael. Understood. Yes, doctor. Matatag na sagot ng nurse, isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Siya ay naging isang mananampalataya. Samantala,
Nag-aalab sa galit si Michael sa kanyang opisina. Ang sampal ni Angelica ay isang malaking insulto at ang takot na nakita niya sa mga mata ng doktor ay isang babala. Ang kanyang plano ay nanganganib. Gawan mo ng paraan. Sigaw niya sa kanyang abogado sa telepono. Pressure the hospital board. Sabihin mong may dalang panganib ang batang yan. Sanitation issues. Baka may dalang sakit. I-claim mong a security threat siya sa isang high-profile na pasyente. Gumawa ka ng kahit anong dahilan. I want that child and her mother banned from that hospital permanently. Alam niyang kailangan niyang sirain ang koneksyon bago pa ito mamulaklak. Si Mia ang susi at kailangan niyang sirain ang susi na yon. Pabalik sa ospital, ang tensyon ay napalitan ng isang mapayapang pag-asa. Nakiusap si Angelica kay Mia na manatili pa ng kaunti. Umupo ang bata sa tabi ng kama, hawak-hawak pa rin ni Teresa. Lolo, wag na po kayong malungkot. Sabi ni Mia hinahaplos ang braso ni Don Ricardo. Hindi na po ako iiyak. Nandito lang po ako. Ikinuwento niya kung paano siya tinuruan ng kanyang lolo Jose na maging matapang. Sabi po niya ang mga duwag lang ang nananakit ng babae. Ang mga totoong lalaki nagpoprotekta. At habang nagsasalita si Mia, isang bagay na mas himala pa kaysa sa luha ang nangyari. Ang kamay ni Don Ricardo, na kanina'y walang buhay, ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaluktot at hinawakan ang maliit na kamay ni Mia na nakapatong sa kanya. Hindi ito isang simpleng pagpisil. Ito ay isang paghawak, isang intentional na pagkilos. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Mama, hinawakan niya yung kamay ko. Napatingin si Angelica, si Teresa, si Nurse Karen. Lahat sila ay nakasaksi sa tahimik na komunikasyong yon. Ngumiti si Angelica, ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Tumingin siya kay Teresa at sa pagkakataong yon, hindi sila mayaman at mahirap. Hindi sila magkaiba. Sila ay dalawang babaeng nagkakaisa para sa mga taong mahal nila, isang anak para sa kanyang ama at isang ina para sa kanyang anak na ngayon ay naging isang hindi inaasahang anghel ng pag-asa. Ang kanilang alyansa ay nabuo na pinagtibay ng luha at pinatibay ng isang mahinang paghawak. Ang balita sa isang ospital ay kumakalat ng mas mabilis pa sa pinakamabilis na virus. Ang kwento ng himala sa Room 507 ay naging bulong-bulungan sa mga nurses station, sa cafeteria, at maging sa mga pag-uusap ng mga doktor sa pasilyo. Ang kwento ng isang mayamang komatos na pasyente na tumugon sa isang batang nagtitinda ng sampagita ay masyadong maganda para hindi pag-usapan. Ang pagbabagong ito ay pinakanaramdaman sa loob mismo ng silid. Si Nurse Karen na dating masungit at mahigpit ay naging anghel na bantay ni Mia. Palagi niya itong dinadalhan ng juice at biskwit at tinitiyak na komportable ito. Si Dr. Cruz naman ay regular na dumadalaw, hindi na lamang para i-check ang pasyente, kundi para pag-aralan ang interaksyon ni Mia at Don Ricardo na may dalang notebook at recorder, sinusulat ang bawat detalye na parang isang arkeologong nakatuklas ng isang sinaunang kabihasnan. Si Teresa sa kabilang dako ay mas panatag na. Hinahayaan na niyang maupo si Mia sa tabi ng kama nang hindi siya nakabantay na parang isang agila. Nakikita niya ang kagalakan sa mga mata ng kanyang anak sa tuwing may maliit na paggalaw o pagbabago sa ekspresyon ni Don Ricardo. Para kay Mia, ito ay isang laro ng paggising sa isang natutulog na higante. Isang hapon, habang nagbabasa si Angelica ng libro para sa kanyang ama, at si Mia naman ay abala sa pagguhit sa isang sulok, tumunog ang telepono ni Angelica. Isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya. "Angelica Hiha," sabi ng isang boses sa kabilang linya, isang boses na matanda, malalim at puno ng awtoridad. Si Attorney Francisco Vargas ito. Agad na napaayos ng upo si Angelica. Si Attorney Vargas ay hindi lang abogado ng kumpanya.
Siya ang pinakamatapat na kaibigan at kanang kamay ng kanyang ama sa loob ng 40 taon. Isa siya sa mga unang binaliwala ni Michael nang magsimula itong umasta bilang tagapagmana. Tito Paquito, gulat na sabi ni Angelica. Kumusta na po kayo? Mabuti, Hija. Nakarating sa akin ang magandang balita tungkol sa iyong ama, sabi ng abogado. At nakarating din sa akin ang mga balak ni Michael. Naramdaman ni Angelica ang isang bukal ng lakas. Tito, sinusubukan niyang agawin ang lahat. Alam ko, matatag na sagot ni Atty. Vargas. At hindi tayo papayag. May mga tao pa ring tapat sa iyong ama sa loob ng board. Naghihintay lang kami ng tamang senyales. At ang paggising niya kahit bahagya ang senyales na yon. Huminga siya ng malalim. Pero mag-ingat ka, Angelica. Si Michael ay parang isang asong sugatan. Mas lalo siyang nagiging mapanganib. Nalaman kong minamadali niya ang pagbebenta ng mga ari-arian sa Laguna sa presyong mas mababa pa sa dapat. Sinusubukan niyang mag-ipon ng pera bago pa man magising ang iyong ama. Ano po ang dapat kong gawin? Patuloy mo lang yang ginagawa mo. Gisingin mo ang iyong ama. Sa panig ko gagawa ako ng paraan para pabaggalin ang mga proseso sa kumpanya. Bibigyan kita ng oras, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Pagkatapos ng tawag na pahawak si Angelica sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay sabay na nakakaramdam ng takot at pag-asa. May kakampi na siya, ngunit hindi alam ni Angelica na ang kanyang kalaban ay naghahanda na ng panibagong atake at sa pagkakataong ito, gagamitin nito ang taong pinakamalapit sa puso nilang dalawa. Kinahapunan, habang nag-iisa si Angelica sa waiting area para uminom ng kape, nilapitan siya ni Consuelo. Ang kanyang madrasta ay walang dalang anumang mapanuyang ng ngiti. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay namumugto. Angelica, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Umupo siya sa tabi ni Angelica. Tita. Walang ganang bati ni Angelica. Parang awa mo na. Nagsusumamong sabi ni Consuelo, hinawakan ang kamay ni Angelica. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Itigil mo na ito. Nagulat si Angelica. Ang alin, tita? Itong lahat. Ang batang yan. Ang pagpapanggap na may pag-asa pa. Sabi ni Consuelo, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo ba nakikita? Pinapahirapan mo lang ang ama mo. Ang katawan niya ay sumusuko na. Ang kaluluwa niya ay gustong magpahinga. Pero pilit mo siyang iginagapos sa mundong ito dahil sa pagiging makasarili mo. Hindi yan totoo, depensa ni Angelica. Totoo yon. Git ni Consuelo, ang kanyang boses ay tumataas. At si Michael, nakikita ko ang ginagawa nito sa kanya. Angelica, mahal na mahal niya ang ama mo sa sarili niyang paraan. Pero natatakot siya. Natatakot siyang mawala ang lahat sa amin kapag nawala na si Ricardo. Hindi siya masamang tao. Ginagawa niya lang ang lahat para protektahan ang kinabukasan namin. Ang kinabukasan niya. Napatitig si Angelica sa kanyang madrasta at sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang kontrabida, kundi bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak kahit na ito ay mali. Ngunit ang kahinaang iyon ay hindi sapat para sirain ang kanyang determinasyon. Tita, sabi ni Angelica, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Mahal ko si Papa at hinding-hindi ko siya papahingahin habang may pag-asa pa. At si Michael, hindi lang siya ambisyoso, tita, siya ay malupit. At hindi ko hahayaang makuha niya ang pinaghirapan ni Papa. Tumayo si Consuelo, ang kanyang mukha ay puno ng kabiguan. Ang kanyang pagtatangkang manipulahin si Angelica sa pamamagitan ng awa ay nabigo. Kung hindi kita madaan sa pakiusap, bulong niya, baka sa ibang paraan ay matauhan ka. Tumalikod siya at umalis, iniwan si Angelica na may masamang kutob. Ang kutob na yon ay nagkatotoo makalipas ang 1 oras.
Muling tumawag si Attorney Vargas. Angelica, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay apurado. Kailangan mong maghanda. May nalaman ako. Ano po iyon, Tito? Katatapos lang ng isang exclusive interview ni Michael sa Pinoy Expose. Sabi ni Attorney Vargas, tinutukoy ang isang kilalang tabloid na mahilig sa mga eskandalo. Nanlamig ang dugo ni Angelica. Tungkol saan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tungkol sa'yo, sabi ng abogado. Lalabas bukas. Ang headline, pinapalabas ka nilang wala sa sariling katinuan na sa sobrang desperasyon mo, gumagamit ka na raw ng isang batang kalye para sa isang ritual. Isang uri ng pangkukulam para itali ang kaluluwa ng sarili mong ama. Nabitawan ni Angelica ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang laban ay hindi na pribado. Kinaladkad na ito ni Michael sa putik. Bukas, sa paglabas ng diaryong yon, ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang ama, at ang imahe ng inosenteng si Mia ay dudungisan sa harap ng buong mundo. Ang umaga ay sumikat, hindi dala ang pag-asa, kundi ang laso na nakalimbag sa itim at puting papel. Ginigising si Angelica ng sunod-sunod na tawag sa kanyang telepono. Ang una niyang sinagot ay mula kay Attorney Vargas. Huwag kang titingin sa diaryo, Angelica. Babala ng abogado. Ngunit huli na ang lahat. Isang katulong ang pumasok sa kanyang silid, dala ang almusal at ang katapat na diaryo. Ang headline ng Pinoy Expose ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mas masakit pa sa pagkakatulak sa kanya ni Michael. Milyonaryang tagapagmana, gumagamit ng batang pulubi sa itim na ritual. Sa ibaba nito ay isang malaki at malabong larawan niya nakuha sa labas ng ospital. Mukha siyang pagod at desperada. Sa tabi nito ay isang mas maliit na litrato ni Mia. Ang mukha ay malungkot na tila kinukunan ng walang pahintulot. Ang artikulo ay puno ng mga salitang kulam, desperasyon, mental instability, at mga panayam mula sa mga hindi nagpakilalang kamag-anak na nagsasabing nababahala sila sa katinuan ng isip ni Angelica. Winasak nito ang kanyang mundo. Hindi lang siya ang siniraan. Kinaladkad nila ang isang inosenteng bata sa kanilang maruming laro. Ang fallout ay mabilis at walang awa. Pagdating niya sa ospital, ang entrance ay pinalilibutan na ng mga media van at mga reporter na may dalang kamera at mikropono. Miss Angelica, totoo po bang gumagamit kayo ng bata para sa faith healing? Anong masasabi niyo sa paratang nawala na kayo sa tamang pag-iisip? Sino ang bata? Miss Angelica, ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Sa tulong ng security ng ospital, nagawa niyang makapasok sa loob nanginginig at halos hindi makahinga. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog mga tiyahin-tiyuhin at mga pinsan na mas nababahala sa kahihiyan ng apelyido ng pamilya kaysa sa kalagayan ng kanyang ama. Lahat sila ay may iisang payo. Hayaan mo na si Michael ang umayos niyan. Itigil mo na ang kahibangan mo. Naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Nag-iisa siya. Ngunit hindi pala. Habang siya'y nakaupo sa isang sulok ng pasilyo, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang sarili. Nakita niya sina Teresa at Lolo Jose na papalapit matapang na binabagtas ang media circus sa labas. Dala ni Lolo Jose ang isang bayong ng prutas. Nakita namin sa balita. Sabi ni Teresa, umupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagdududa, kundi ng purong galit. Walang hiya ang kapatid mo. Hayop siya. Hindi na namin pinapasok si Mia. Dagdag ni Lolo Jose, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi maganda para sa bata na makita ang ganitong kaguluhan. Pero nandito kami para sa'yo.
Sa mga salitang iyon bumuhos ang mga luha ni Angelica. Ang suporta mula sa 2 taong halos hindi niya kilala ay mas totoo at mas matimbang kaysa sa lahat ng suporta na hindi niya nakuha mula sa sarili niyang pamilya. Niyakap niya si Teresa at sa sandaling iyon nakahanap siya ng lakas para harapin ang susunod na laban. At ang laban na iyon ay dumating sa anyo ng isang text message, "Emergency Board Meeting, 2 p.m. Be there." Ang boardroom ng Ricardo Land Corporation ay malamig at walang kaluluwa. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ang mga miyembro ng board at ang mga matatandang kamag-anak ng pamilya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mapanghusga. Nakatayo sa unahan si Michael, suot ang kanyang pinakamahal. Na suit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Sa tabi niya ay si Consuelo na hindi makatingin ng diretso kay Angelica. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang krisis. Panimula ni Michael, ang pangalan ng ating pamilya at ng ating kumpanya ay dinudungisan sa publiko. Ang aking kapatid, sa kanyang kalungkutan, ay gumagawa ng mga desisyon na hindi na makatwiran. Naglabas siya ng isang folder. Nasa akin ang mga kopya ng psychological evaluation ni Angelica na isinagawa ilang buwan na ang nakalipas. Pagsisinungaling niya iwinawagayway ang mga pekeng dokumento. Sinasabi dito na siya ay dumaranas ng matinding emotional distress at delusions. Nasa akin din ang mga financial report na nagpapakita ng mga transaksyon na hindi niya maipaliwanag. Kasunungalingan yan, sigaw ni Angelica. Tingnan ninyo, sabi ni Michael sa mga miyembro. Ang kanyang pagiging agresibo, hindi na siya ang Angelica na kilala natin. Kaya bilang pagprotekta sa legasiya ng aking ama, hinihiling ko sa board na bumoto. Isang boto para pansamantalang alisin kay Angelica ang lahat ng kanyang karapatan bilang proxy at ilipat sa akin ang buong kontrol hanggang sa dumating ang hindi maiiwasan. Ito na ang sukdulan, ang pagtataksil sa pinakamataas na antas. Tumingin si Angelica sa bawat mukha, sa silid, naghahanap ng kahit isang kakampi, ngunit ang nakita niya lang ay mga matang puno ng pag-aalinlangan at awa. Simulan na ang botohan, sabi ng isang matandang miyembro ng board. Isa-isa silang nagsalita. Pabor. Pabor ako. Ang bawat salita ay isang pako sa kanyang kabaong. Ang huling boboto ay si Consuelo. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Nag-aalangan siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita ni Angelica ang isang kislap ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Michael ang nagpatigas sa mukha ng ina. Huminga ng malalim si Consuelo, hindi tumitingin kay Angelica. Oo, pabor ako. Bulong niya ang kanyang boses ay tila isang dahon na tinangay ng hangin. Iyon na, ang huling pagtataksil. Gumuho ang mundo ni Angelica. Ang lahat ay nawala na. Nanalo si Michael, habang ang isang nangiti ng tagumpay ay dahan-dahang gumuguhit sa mga labi ni Michael at habang ang pakiramdam ng kabiguan ay bumabalot sa buong katawan ni Angelica, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula kay Dr. Cruz. Sa isang iglap walang sino man sa silid ang mahalaga. Sinagot niya ito. Hello, Doctor? Halos pabulong niyang sabi. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit may halong pagkamangha at pagmamadali. Miss Angelica, kailangan ninyong bumalik dito. Ngayon din. Bakit po anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Miss Angelica, ang papa niyo, sabi ng doktor. Sinusubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi na niya narinig ang anumang sinabi pa ng doktor. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na agos na humila sa kanya pabalik sa realidad, pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tumayo siya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi na siya nagsalita.
Hindi na siya nakipagtalo. Tinalikuran niya ang boardroom, ang mga nagtataksil na muka, ang mga pekeng dokumento, at ang nagbubunying si Michael. May isang bagay lang sa kanyang isip. Ang kanyang ama. Tumakbo siya palabas ng silid, iniwan ng isang pulong na biglang nawalan ng saysay at isang Michael na natigilan sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang bawat hakbang ni Angelica sa pasilyo ng ospital ay isang karera, laban sa oras at kawalan ng pag-asa. Ang mga salita ni Dr. Cruz ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang mantra. Sinusubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Tinakbo niya ang daan na tila walang kapaguran, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang uri ng kagalakan na halos sumasabog sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang pintuan ng room 507, huminto siya sandali, huminga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang sarili. Pagbukas niya ng pinto, ang eksena sa loob ay tila isang sagradong pagpipinta. Nakatayo sa tabi ng kama si Dr. Cruz at Nurse Karen. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng pagkamangha. Nakaupo sa isang maliit na upuan si Mia na dinala pala ni Teresa habang nasa board meeting siya. Si Mia ang nagsasalita. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Tapos po sabi ni Lolo Jose, kahit gaano kadilim may bituin pa rin daw po nasisilip. Kwento ng bata. At doon sa gitna ng kama, nakita ni Angelica ang himala. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay hindi na isang payapang estatwa. Ang kanyang mga talukap ay nanginginig, nagpapakita ng isang napakalaking pagsisikap. At habang nakatingin si Angelica, dahan-dahan sa isang paraan, na parang tumatagal ng 1,000 taon, ang mga mata ng kanyang ama ay unti-unting nagbukas. Hindi ito isang buong pagmulat, isang siwang lamang. Ang kanyang mga mata ay malabo at hindi pa makapokus, ngunit bukas ang mga ito. At ang mga matang iyon ay dahan-dahang gumalaw, hinahanap ang pinagmumulan ng boses hanggang sa tumama ang mga ito sa mukha ni Angelica. Isang hikbi ang kumawala sa kanya. Lumapit siya sa kama, nanginginig ang mga tuhod. Dad, bulong niya. Dad, it's me. It's Angelica. Ang mga mata ni Don Ricardo ay kumurap isang beses mabagal. He's conscious, pero sabi ni Dr. Cruz, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. He's aware. The connection is re-established. Nagsimulang magtanong si Angelica, ang kanyang puso ay bumubuhos ng mga salitang matagal nang naipon. Dad, naririnig mo ba ako? Kung oo, pumikit ka ng 2 beses. Naghihintay ang lahat, halos hindi humihinga. At dahan-dahan ang mga mata ni Don Ricardo ay pumikit. At muling pumikit. Muling napaiyak si Angelica, ngunit sa pagkakataong ito, sinubukan niyang kontrolin ang sarili. Ang pagiging emosyonal ay kailangan niyang isantabi. Kailangan niyang maging matalino. Doctor, sabi niya lumingon kay Dr. Cruz, kailangan ko ng ebidensya, hindi sila maniniwala sa akin. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang video camera. Dad, ako ulit. Sabi niya, tinitiyak na nakatutok ang camera sa mukha ng ama. Dad, si Michael. Sinusubukan niyang kunin ang kumpanya. Kailangan kong malaman kung gusto mo siyang patigilin. Pumikit ka ng 2 beses kung gusto mo siyang labanan. Ang mga mata ni Don Ricardo ay nagpakita ng isang kislap ng apoy, isang bakas ng dating taong bakal na kilala ng lahat. At muli malinaw at sadya, pumikit siya ng 2 beses. Thank you, Dad. Sabi ni Angelica, pinatay ang recording. Nasa kanya na ang sandata. Ngunit sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Michael, ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkalito. Nakasunod sa kanya ang 2 security guard ng ospital na tila hindi siya mapigilan. Anong kalokohan ito, Angelica? Anong sinabi mo sa doktor para lang makatakas sa pulong?
Sigaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kama, isang tao ang humarang sa kanyang daan, si Nurse Karen. "Sir, hanggang dyan na lang po kayo." Sabi ng nurse, ang kanyang maliit na katawan ay tila naging isang pader na bakal. Utos po ni Dr. Cruz at ni Miss Angelica. "Bawal po kayong pumasok." "At sino ka para utusan ako?" Nanlilisik na, sabi ni Michael. "Alis diyan." "Hindi po, ma'am." Matatag na sagot ni Karen. "Security, paki-escort po si Sir Michael palabas." Sinubukang itulak ni Michael si Karen, ngunit ang mga gwardiya na ngayon ay sumusunod na sa utos ni Angelica ay mabilis na humawak sa kanyang mga braso. "Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo." Nagwawalang sigaw ni Michael habang kinakaladkad palabas. "Magsisisi kayong lahat. Sa akin pa rin ang huling halakhak, Angelica." Isinara ni Karen ang pinto at ang ingay ay napalitan muli ng katahimikan. Bumalik si Angelica sa tabi ng kama. Ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay nagpapakita ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay nito. "Huwag kayong mag-alala, Dad." Sabi niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Ako na ang bahala. Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan." Nagpakawala ng isang mahinang tunog si Don Ricardo, isang ungol na puno ng pagsisikap. Ang kanyang mga labi na matagal nang hindi gumagalaw ay nagsimulang manginig. Tila sinusubukan niyang buuin ang mga salita mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Lumapit si Angelica, inilapit ang kanyang tainga sa bibig ng ama. Ang hangin ay dumaan sa mga tuyong labi nito. Isang tunog ang nabuo, mahina at garalgal, ngunit hindi maipagkakamali. Isang paghinto. Isang malalim na paghinga. Ang mga luha ay bumagsak mula sa mga mata ni Angelica, tumutulo sa kamay ng kanyang ama. Lee Ka ang kanyang pangalan. Ang unang salita na binigkas nito mula sa bingit ng kamatayan ay ang kanyang pangalan. Niyakap niya ang kanyang ama. Ang katawan nito ay mahina pa, ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, siya na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay nakamit na niya. Ang kanyang ama ay nagbalik na. Ang mga sumunod na araw ay isang blur ng intensive therapy at tahimik na paghahanda. Ang salita ay dahan-dahang nagbabalik kay Don Ricardo. Sa una ito ay mga pira-pirasong salita lamang. "Tubig. Salamat, anak." Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa tulong ng mga therapist at sa walang sawang pakikipag-usap ni Angelica at ni Mia, ang mga salita ay nagiging mga pangungusap. Ang unang buong pangungusap na gusto niyang buuin ay hindi tungkol sa kumpanya o sa pera. Isang umaga, habang si Mia ay nagkukwento tungkol sa kanyang alagang tuta, tiningnan siya ni Don Ricardo at dahan-dahang sinabi, "Salamat sa'yo, Mia. Iniligtas mo ako." Nagliwanag ang mukha ng bata sa purong kagalakan. Para sa kanya ito ang pinakamagandang premyo. Habang nagpapalakas ang kanyang ama, si Angelica naman sa tulong ni Atty. Lee Vargas ay naghahanda para sa kanilang huling opensiba. Nagpatawag sila ng isang extraordinary stockholders meeting, isang hakbang na ikinagulat at ikinagalit ni Michael na sa mga sandaling iyon ay abala sa pag-secure ng kanyang kapangyarihan at pag-aakalang nasa kanya na ang lahat. Anong karapatan niya? Sigaw ni Michael sa kanyang abogado. "Naipanalo na natin ang boto." Pero technically, hawak pa rin niya ang original na proxy ng ama niya. Paliwanag ng abogado. At hanggat hindi pa pinalang desisyon ng korte, may karapatan siyang magpatawag ng pulong. Sa araw ng pulong, ang tension sa boardroom ay mas matindi pa kaysa dati. Dumating si Angelica kalmado at may kumpiyansa na ikinataka ng lahat. Naupo siya sa kanyang pwesto tahimik na tinitiis ang mga mapanghusgang tingin mula sa kanyang mga kamag-anak. Dumating si Michael puno ng pagmamalaki. Ngumiti siya ng mapanlait kay Angelica.
Giving it one last try seems admirable but futile. Sinimulan niya ang pulong nagpapakita ng mga presentasyon at mga chart. Dahil sa health crisis ng aking ama, panimula niya at sa unstable na kondisyon ng aking kapatid, kinakailangan nating gumawa ng isang matapang na desisyon para mailigtas ang kumpanya. I am proposing an immediate sale of our Laguna properties to our partners from Hong Kong. This will inject much-needed cash flow and stabilize our operations during this transitional period. Iyon ang kanyang master plan. Ibenta ang mga pinakamahalagang ari-arian sa mababang halaga sa mga kasosyong handa siyang bigyan ng malaking kickback. All in favor. Sabi niya handa nang itaas ang kanyang kamay. Creak! Ang malaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Ang lahat ng mata ay napalingon sa pinto. Tumahimik ang buong silid. Maging si Michael ay natigilan ng kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Unang pumasok si Angelica. Pagkatapos dahan-dahan itinulak niya papasok ang isang wheelchair. Nakatakip ng kumot ang mga binti ng lalaking nakaupo dito. Ang kanyang buhok ay mas pumuti, ang kanyang katawan ay mas payat at ang kanyang mukha ay may bakas pa ng karamdaman. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay at nag-aalab sa isang apoy na matagal nang hindi nakikita ng sinuman. Si Don Ricardo ay nasa silid. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong boardroom. Si Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang mga kamag-anak ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Michael ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tila siya nakakita ng isang multo. Dahan-dahang itinulak ni Angelica ang wheelchair sa unahan ng mesa sa tabi mismo ni Michael. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ng isang board member. Tiningnan ni Don Ricardo ang bawat isa sa kanila. Huminga siya ng malalim, pinipilit na palakasin ang kanyang tinig na medyo mahina pa. Ibig sabihin, ako pa rin ang chairman ng board na ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit bawat salita ay may bigat ng bakal. Tumingin siya kay Michael. At ikaw, sabi niya, ang kanyang tinig ay nagkaroon ng lamig. Naririnig ko ang lahat, Michael. Habang ako'y nakahiga at walang magawa, naririnig ko ang mga plano mo. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kumpiyansa ni Michael. Naririnig ko ang pagbebenta ng Laguna. Naririnig ko ang mga kasinungalingan mo tungkol sa aking anak. Itinaas ni Don Ricardo ang isang nanginginig na kamay at itinuro si Michael. Pero ang hindi mo alam ay nararamdaman ko rin. Naramdaman ko ang takot ng isang bata na siyang gumising sa akin mula sa kadiliman. Habang ikaw na pinalaki ko na parang tunay na anak, ang siyang nagtutulak sa akin. Sa hukay, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Pero, ang boto, nauutal na, sabi ni Michael, sinusubukang kumapit sa huling hibibla ng kapangyarihan. Ang boto, sabi ni Don Ricardo. Tumingin siya sa kanyang asawa. Consuelo. Napaluha si Consuelo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng kanyang asawa. Consuelo, alam ko ang lahat. Malungkot na sabi ni Don Ricardo. At masakit. Masakit na ang ina ay kayang talikuran ang tama para lang sa kasakiman ng kanyang anak. Sa mga salitang iyon, hindi na nakayanan ni Consuelo. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay pumuti at walang lakas siyang bumagsak mula sa kanyang upuan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Siya ay hinimatay. Ang lahat ay nagkagulo. Ang ilan ay tumayo para tulungan si Consuelo. Ang iba ay nakatitig lang, hindi pa rin makapaniwala. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang hindi gumagalaw. Si Michael. Nakatayo siyang parang isang estatwang, yari sa yelo ang kanyang muka, ay walang emosyon puting-puti. Ang kanyang mundo, ang kanyang mga plano,
Ang kanyang hinaharap lahat ay gumuho sa harap niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang huling halakhak ay hindi para sa kanya. Para ito sa lalaking bumangon mula sa kanyang hukay para bawiin ang lahat. Ang pagbagsak ni Consuelo ay ang hudyat ng pagtatapos. Sa kaguluhang sumunod, walang sino man ang nakapansin sa tahimik na pag-alis ni Michael. Hindi siya tumakbo. Naglakad lang siya palabas ng boardroom, isang taong walang kaluluwa na tinatalikuran ang mga guho ng kanyang imperyo. Hindi na siya muling nakita sa kumpanya o sa bahay ng mga Ricardo. Tinalikuran niya ang lahat dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nang magkamalay si Consuelo, nasa isang maliit na opisina na siya kasama ang asawa niyang nasa wheelchair at si Angelica. Ang galit na inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip ang nakita niya sa mga mata ni Don Ricardo ay isang malalim na kalungkutan. May pagpipilian ka, Consuelo, mahinang sabi ni Don Ricardo. Maari kang sumama sa iyong anak at hanapin ang inyong sariling landas. O maaari kang manatili dito sa bahay na ibinahagi natin bilang aking asawa pa rin. Ngunit tatanggalin ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. Mananatili ka na lamang bilang isang anino, isang paalala ng isang pagtataksil na susubukan nating kalimutan. Humagulgol si Consuelo. Sa lahat ng kanyang ambisyon at pagmamahal para kay Michael, naiwan siyang nag-iisa at walang kapangyarihan. Pinili niyang manatili isang desisyon na ipinanganak hindi mula sa pagmamahal, kundi mula sa takot na harapin ang mundo ng mag-isa. Makalipas ang isang linggo, isang itim na van, hindi ang mamahaling SUV ni Angelica, ang pumarada sa makitid na eskinita sa Tondo. Mula rito ay bumaba si Angelica at sa tulong ng isang nurse, maingat nilang ibinaba si Don Ricardo na naka-wheelchair pa rin. Ang amoy ng estero at ng nilulutong pagkain ay sumalubong sa kanila. Ito ay isang mundong ganap na kaiba sa kanilang nakasanayan. Ngunit para kay Don Ricardo, ito ang pinakamahalagang lugar sa buong mundo. Sinalubong sila ni na Teresa Mia at Lolo Jose sa kanilang pintuan. Ang kanilang mga ngiti ay totoo at walang halong pagkukunwari. Tuloy po kayo, Don Ricardo. Sabi ni Lolo Jose, inaalalayan ang wheelchair. Sa loob ng maliit na sala, na sapat lang ang espasyo para sa kanilang lahat, isang katahimikan ang namayani. Si Don Ricardo, ang taong nagmamay-ari ng mga naglalakihang gusali, ay tila nahihiya. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Panimula niya ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Tumingin siya kay Teresa. Ginang inilagay ng aking pamilya ang inyong pamilya sa panganib. Patawad. Umiling si Teresa. Ang mahalaga po ay ligtas kayo. Tumingin si Don Ricardo kay Mia na nakatayo sa tabi ng kanyang lolo. At ikaw, munting anghel, sabi niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Attorney Vargas na kasama rin nila ang isang folder. Bilang pasasalamat, sabi ni Angelica, nais naming ialok ito sa inyo. Itinatag namin ang The Mia Foundation, isang educational fund na hindi lang para kay Mia, kundi para sa iba pang mga batang katulad niya. Sasagutin nito ang kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo sa pinakamagandang eskwelahan na kanyang pipiliin. Naluha si Teresa hindi makapagsalita. At para po sa inyo, Lolo Jose, dagdag ni Don Ricardo, nakaschedule na po kayo para sa isang full medical check-up sa St. Luke's. Sasagutin namin ang lahat ng inyong pangangailangang medikal. At Teresa, may isang permanenteng posisyon na naghihintay para sa'yo. Ikaw ang mamamahala sa isang bagong social welfare project ng aming kumpanya na tutulong sa mga komunidad na tulad nito. Hindi ito isang bayad. Ito ay isang imbitasyon para maging bahagi ng isang bagong simula. Tumanggi pa sana si Teresa dahil sa hiya, ngunit si Lolo Jose ang sumagot para sa kanya. Ang biyaya ay hindi tinatanggihan, anak, sabi ng matanda.
lalo na kung ito ay galing sa pusong puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Hiniling ni Don Ricardo na manatili sila para sa hapunan. Si Teresa sa tulong ni Angelica ay naghanda ng simpleng sinigang na baboy at kanin. Ang dalawang pamilya, isang mayaman, isang mahirap, ay nagsalo-salo sa isang maliit na mesa. Ang tawanan at kwentuhan ay umapaw sa maliit na bahay. Nagkwentuhan si Don Ricardo at Lolo Jose na parang matagal nang magkaibigan pinag-uusapan ang tungkol sa buhay, pagpapalaki ng mga anak at ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Sa isang sulok, magkatabing nakaupo sina Angelica at Mia, tinitingnan ang eksena. "Tingnan mo, Ate Angelica," bulong ni Mia. Ngumingiti na si Lolo Ricardo. "Dahil sa'yo yan, Mia," sagot ni Angelica niyakap ang bata. "Dahil sa'yo, ngumingiti na ulit kaming lahat." Tumingin si Don Ricardo sa kanyang anak at sa batang nagligtas sa kanya. Nakita niya ang isang hinaharap na hindi na tungkol sa pagpapalago ng pera, kundi sa pagpapalago ng kabutihan. Nakita niya ang isang bagong pamilya na nabuo hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa isang himala na ipinanganak mula sa isang simpleng kiliti sa ilong. "Mia," tawag niya sa bata. Lumapit ito sa kanya. "Bakit po?" Hinawakan ni Don Ricardo ang maliit na kamay ni Mia, ang parehong kamay na unang gumising sa kanya. "Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Iniligtas mo ang buong pamilya ko." At sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilyang nakasabit sa isang maliit na bahay sa Tondo, ang isang bagong kabanata ay nagsimula, isang kwento na nagpapatunay na ang pinakamalaking yaman ay hindi matatagpuan sa mga gusali o sa mga bank account, kundi sa mga koneksyon na binubuo ng puso. Lumipas ang 2 buwan. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay unti-unting napapalitan ng pait ng realidad. Ang himala ng paggising ni Don Ricardo ay hindi naging katapusan ng kanilang pagsubok. Ito pala ay simula pa lamang ng isang mas mahirap na laban. Ang bawat araw ay isang pakikibaka para kay Don Ricardo. Sa physiotherapy room na ipinasadya sa kanilang mansyon, ang bawat hakbang ay isang napakalaking pagsisikap. Ang mga kalamnan na matagal nang natutulog ay tumatangging sumunod. "Isa pa, Dad. Kaya mo yan," pag-engganyo ni Angelica, habang ang therapist ay maingat na umaalalay sa kanyang ama. Sinubukan ni Don Ricardo na ihakbang ang kanyang kanang paa, ngunit ito'y nanghina. Nawalan siya ng balanse at bumagsak pabalik sa mga braso ng therapist. Isang ungol ng pagkadismaya at sakit ang kumawala sa kanya. Napasandal siya sa pader, humihingal ang pawis, ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang dating taong bakal na kayang mag-inspection ng mga construction site sa ilalim ng tirik na araw ay nahihirapan na ngayong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang himala ay nagbalik sa kanya ng kamalayan, ngunit hindi nito isinauli ang kanyang dating lakas. Sa gitna ng nakakapanghinang eksenang iyon, dumating si Attorney Francisco Vargas, dala ang isang itim na briefcase na tila naglalaman ng lahat ng problema sa mundo. "Ricardo, Angelica," bati niya, ang kanyang mukha ay seryoso. "May masamang balita ako." Nagpahinga si Don Ricardo sa kanyang wheelchair. "Ano na naman ito, Pakito?" Inilatag ni Attorney Vargas ang mga dokumento sa isang mesa. Ang mga kontratang pinirmahan ni Michael bago siya umalis. Legal at may bisa ang mga ito. Ang mga kasosyo niya mula Hong Kong ay iginigiit na ituloy ang pagbebenta ng ating mga ari-arian sa Laguna. At kung hindi tayo susunod, idedemanda nila tayo ng breach of contract. Malaki ang mawawala sa atin. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng tahimik na silid. Pero niloko niya sila, ibinenta niya sa presyong palugi protesta ni Angelica. Iyon nga ang puntong paliwanag ng abogado. Para sa kanila, ito ay isang magandang deal na hindi nila palalampasin.
At sa mata ng batas, ang pirma ni Michael bilang acting CEO noon ay may kapangyarihan. Nakatali tayo. Ang katotohanan ay isang malupit na sampal. Ang kalaban nila ay hindi na isang taong puno ng kasakiman, kundi isang sistema ng batas at negosyo na walang pakialam sa moralidad, tanging sa kung ano ang nakasulat sa kontrata. Sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, isang apoy ang muling nag-alab sa mga mata ni Don Ricardo. Magpatawag ka ng emergency meeting kasama ang mga loyal na board members. Ngayon din. Pero Dad, sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Pag-aalala ni Angelica. Mas mamamatay ako kung uupo lang ako dito at panonoorin ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan ko. Maring sabi ni Don Ricardo. Sa conference room ng kanilang mansyon, nagtipon ang iilang natitirang tapat na ehekutibo. Si Don Ricardo nakaupo sa kanyang wheelchair sa kabisera ng mesa ay sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, bigla siyang inatake ng isang malakas at sunod-sunod na ubo. Ang kanyang mukha ay namula at nahirapan siyang huminga. Dad, sigaw ni Angelica, mabilis na lumapit sa kanya. Tubig! Hirap na sabi ni Don Ricardo. Habang umiinom ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat sa silid ay nakatingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at pag-aalinlangan. Nakita ni Angelica ang pagkawala ng kumpiyansa sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Angelica. Ang anak na laging umaasa sa lakas ng kanyang ama ay biglang nawala. Sa kanyang lugar isang lider ang isinilang. Tumayo siya, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng ama. Ako na po ang magpapatuloy, Dad. Mahinahon niyang sabi. Humarap siya sa mga ehekutibo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa nila naririnig mula sa kanya dati. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan ninyo. Mahina pa ang aking ama, ngunit ang kanyang isip ay kasing talas pa rin ng dati at ang kanyang dugo ay nananalaytay sa aking mga ugat. Inilatag niya ang plano na kanilang binalangkas. Isang estratehiya ng legal na pag-antala ng negosasyon at ng paghahanap ng mga butas sa kontrata. Ang kanyang mga salita ay malinaw, ang kanyang mga utos ay tiyak. Ang mga ehekutibo na kanina'y nag-aalinlangan ay nagsimulang makinig. Nakita nila, hindi na ang anak ng kanilang boss, kundi ang bagong pinuno ng Ricardo Land Corporation. Sa kabilang dako ng mansyon sa isang madilim at maalikabok na silid na bihira, nang buksan si Consuelo ay nakaupo sa gitna ng mga lumang gamit. Narinig niya ang komosyon ng emergency meeting. Naramdaman niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang kanyang pagiging anino sa sariling pamamahay ay isang pang-araw-araw na parusa. Ang bawat ngiti ni Angelica, ang bawat pag-unlad sa kalusugan ni Ricardo ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa ilalim ng isang lumang baul ang isang maliit at lumang telepono, isang prepaid phone na itinago niya para sa isang layunin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang isang numero na matagal na niyang saulo. Nagring ito ng ilang beses. Sa wakas, isang pamilyar na boses ang sumagot, magaspang at puno ng kapaitan. Sino to? Napapikit si Consuelo, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Michael, anak? Bulong niya sa telepono, ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Ako ito, ang nanay mo. Kailangan nating mag-usap. Ang unang araw ni Mia sa Brent International School ay parang pagpasok sa ibang planeta. Ang gusali pa lang ay mas malaki na sa lahat ng gusali sa kanilang lugar sa Tondo. Ang mga damuhan ay mas luntian pa sa pinakamalinis na parke na kanyang nakita. At ang mga bata, lahat sila ay tila mga prinsipe at prinsesa mula sa isang libro ng fairy tale. Suot niya ang isang simpleng puting bestida
na tinahi mismo ni Teresa gamit ang segunda manong makinang panahi, ang pinakamaganda at pinakamalinis niyang damit. Inayos ni Angelica ang kanyang buhok gamit ang isang kulay rosas na ribon. Ngunit pagtayo niya sa gitna ng mga batang nakasuot ng mga damit na may mga tatak na hindi niya mabigkas ang pangalan at may mga sapatos na kumikinang naramdaman niya na para siyang isang pipit na naligaw sa pugad ng mga pabo real. Sino yan? Narinig niyang bulong ng isang batang babae na may malaking pulang laso sa buhok. Bagong scholar mukha siyang galing sa probinsya. Isang matalim na tingin mula kay Angelica ang nagpatahimik sa bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mia. "Huwag mo silang pansinin," bulong ni Angelica. "Ikaw ang pinakamagaling sa kanilang lahat." Ngunit ang mga salita ay hindi sapat para burahin ang pakiramdam ng pagiging iba. Ang tunay na pagsubok ay dumating sa unang parent-teacher assembly. Si Teresa, suot ang bestidang ipinahiram ni Angelica, ay pumasok sa malawak na auditorium. Ang paligid ay puno ng mga babaeng may perpektong buhok, kumikinang na mga alahas at amoy ng mamahaling pabango. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga bakasyon sa Europa, ang mga klase sa ballet ng kanilang mga anak, at ang presyo ng bagong Hermes bag. Sinubukan ni Teresa na ngumiti, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang lalamunan ay tuyo. Umupo siya sa isang sulok, sinusubukang maging invisible. Isang grupo ng mga ina ang lumapit sa kanya, ang kanilang mga ngiti ay kasing plastic ng kanilang mga credit card. "You must be Mia's mother," sabi ng isa sa kanila, si Mrs. Sandoval, ang ina ng batang may pulang laso. "Angelica Ricardo has been telling us all about your unique situation. It's so charitable of her." Ang salitang charitable ay tumusok sa puso ni Teresa na parang isang punyal, hindi siya isang proyekto ng kawanggawa. "Mia is a very bright girl," sabi pa ng isa. Saan siya nag-aral dati? A public school. In Tondo, was it? How quaint. Ang bawat salita ay isang magalang na insulto. Ang bawat ngiti ay isang mapanlait na paghusga. Naramdaman ni Teresa na siya ay isang specimen sa isang laboratorio, pinag-aaralan ng mga taong hindi kailanman mararanasan ang kahit isang araw ng kanyang buhay. Buong pagpupulong hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ang kanyang sarili, hinihiling na sana ay matapos na ang lahat. Ang sukdulan ay nangyari sa isang Family Day event makalipas ang ilang linggo. Nagdala si Teresa ng sinangag at adobo na kanyang niluto, nakalagay sa isang malinis na baunan. Ang ibang mga pamilya ay may mga catering service at mga basket ng pagkain mula sa mga deli. Habang naglalaro ang mga bata, si Chloe, ang anak ni Mrs. Sandoval, ay sinadyang banggain si Mia. Natapon ng juice sa puting bestida ni Mia. "Oops, sorry," sabi ni Chloe, ngunit ang kanyang mga mata ay nangaasar. Basahan na nga na dumihan pa, bagay lang sa isang batang galing sa tambakan. Iyon na ang huling patak. Umiyak si Mia hindi dahil sa mantsa, kundi dahil sa sakit ng mga salita. Isang nag-aapoy na galit ang bumalot kay Teresa. Isang galit na matagal na niyang kinikimkim. Sugod siyang lumapit, handang kalmutin ang mukha ng batang nangapi sa kanyang anak. "Walang modo kang bata ka. How dare you speak to my daughter that way?" Sigaw ni Mrs. Sandoval na lumapit din. Nagsimula ang isang mainit na pagtatalo na nakatawag ng pansin ng lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Angelica na tila isang reyna na pumapagitna sa mga nag-aaway na alipin. "Teresa, stop, Mrs. Sandoval. I'm so sorry. Please, let's not make a scene." Kinausap ni Angelica si Mrs. Sandoval sa isang tabi. Makalipas ang ilang minuto, ang dating galit na si Mrs. Sandoval ay bumalik na may peking ngiti, kinaladkad ang kanyang anak at pilit na pinagsorry kay Mia. Malinaw kung ano ang nangyari. Ginamit ni Angelica ang pangalan ng pamilya at marahil ay isang malaking donasyon sa susunod na school charity event
para ayusin ang gulo. Para kay Angelica, ito ay isang mabilis at epektibong solusyon. Ngunit para kay Teresa ito ay isang malaking sampal sa muka. Inalis ni Angelica sa kanya ang karapatang ipagtanggol ang sarili niyang anak. Nang sila na lang ang naiwan, hinarap ni Teresa si Angelica. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. "Huwag mo nang uulitin yon," mariing sabi ni Teresa. "Ang alin ang pag-aayos sa gulo?" Naguguluhang tanong ni Angelica. "Ang paggamit mo ng pera at kapangyarihan mo para walisin ang mga problema namin." Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Hindi namin kailangan ng tagapagligtas, Angelica. Ang kailangan namin ay respeto. Sa ginawa mo, ipinakita mo sa lahat na kami ay mahihina at walang kakayahang tumayo sa sarili naming mga paa. Hindi yon ang intensyon ko, Teresa." "Pero yon ang nangyari," putol ni Teresa. "Gusto mong tulungan si Mia, hayaan mo siyang matutong lumaban. Huwag mong gawing isang prinsesa sa tore ang anak ko na kailangan ng kawanggawa mo para mabuhay, dahil hindi kami ganoon at hinding-hindi kami magiging ganoon." Tinalikuran ni Teresa si Angelica at niyakap si Mia. Umuwi silang dalawa na may lamat na sa kanilang samahan. Bumalik si Angelica sa mansyon pagod at bigo. Ang kanyang mabuting intensyon ay nagdulot ng sakit. Gusto niyang humingi ng payo mula sa nag-iisang taong nakakaintindi sa kanya, ang kanyang ama. Pumanik siya sa silid-aklatan kung saan madalas nagpapahinga si Don Ricardo. Ngunit hindi niya ito natagpuan doon. Hinanap niya ito sa kwarto nito. Walang tao. Isang masamang kutob ang kumalat sa kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa opisina ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Nakatimbuwang sa sahig si Don Ricardo, walang malay. Sa paligid niya ay nagkalat ang mga folder ng financial reports at mga liham mula sa mga abogado. Ang kanyang katawan na pinahina ng koma ay hindi na kinaya ang walang tigil na stress mula sa kumpanya at sa mga banta ng pagkabangkarote. Ang bakal ay tuluyan ng bumigay sa presyur. Ang tunog ng sirena ng ambulansya na papalayo ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa mansyon. Si Don Ricardo ay muling nasa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya komatose. Siya ay gising, ngunit ang kanyang katawan ay sumuko na sa matinding pagod. Ang utos ng doktor ay malinaw at hindi mapapakiusapan. Total bed rest. No stress. Kung hindi, ang susunod na atake ay maaaring maging pinal. Ang balitang ito ay isang sentensya. Para kay Don Ricardo, ang pagiging nakahiga at walang magawa ay mas masahol pa sa kamatayan. Naging bilanggo na naman siya ng sarili niyang katawan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng abo ng kabiguan. "Wala na akong silbi." Bulong niya kay Angelica isang gabi. Isang pabigat. "Huwag niyong sabihin, yan, Dad." Sagot ni Angelica, pinipigilan ng sariling mga luha. Ngunit sa loob-loob niya, isang nakakatakot na katotohanan ang gumising mag-isa na siya ngayon. Ang bigat ng isang naghihingalong imperyo ay nakapatong na ngayon sa kanyang mga balikat. Gabi-gabi, binababad ni Angelica ang sarili sa opisina ng kanyang ama. Ang mga numero sa financial reports ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga legal na termino sa mga kontrata ni Michael ay tila isang wikang banyaga. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga ito. Hinahanap ang isang bagay, isang butas, isang maliit na siwang ng pag-asa. Naalala niya ang mga aral ng kanyang ama. Ang dyablo ay laging nasa detalye, anak. Hanapin mo ang maliit na pagkakamali. Sa kabilang dako sa tondo, ang away nila ni Angelica ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Teresa. Habang pinapanood niya si Mia na tahimik na gumuguhit sa isang sulok, kinausap siya ni Lolo Jose. "Masakit ang pagtanggap ng tulong kapag sanay kang lumaban ng mag-isa," mahinahong sabi ng matanda. "Ngunit anak, ang pagtanggi sa tulong dahil sa sariling orgulyo,
Iyan ay isang uri rin ng pagiging makasarili. Pero tay, ginawa niya kaming kaawa-awa. O ikaw lang ang nakakaramdam niyan? Tanong ni Lolo Jose. Tingnan mo si Mia. Masaya siya sa bago niyang eskwelahan. Oo, may mga pagsubok. Ngunit kailan ba nawala ang mga yan sa buhay natin? Si Angelica ay nakikipaglaban din ng sarili niyang giyera. At sa oras na ito, baka siya naman ang nangangailangan ng kakampi. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa puso ni Teresa. Napagtanto niya na ang kanyang pagmamatigas ay hindi nakakatulong kaninuman. Kinabukasan nilunok niya ang kanyang orgulyo at tinawagan si Angelica. Kumusta na ang papa mo? Iyon lang ang kanyang sinabi, ngunit sapat na yon. Isang tulay ang muling naitayo. Sa Brent International School, muling hinarang ni Chloe at ng kanyang mga alipores si Mia sa playground. Narinig ko bumalik daw sa ospital ang sugar daddy ng pamilya niyo. Mapanuksong sabi ni Chloe. Paano na yan? Baka bumalik na kayo sa pagtitinda ng bulaklak sa kalsada. Inaasahan nilang lahat na iiyak si Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi. Tumingala si Mia, ang kanyang mga mata ay kalmado at malinaw. Hindi siya sumigaw o nagalit. Sa halip sinabi niya ang isang bagay na itinuro sa kanya ni Lolo Jose. Ang damit mo siguro mahal. Mahinahong, sabi ni Mia. Pero ang kabaitan libre lang yan. Mukhang wala ka yata nun. Natigilan si Chloe. Maging ang kanyang mga kaibigan ay hindi nakapagsalita. Ang simpleng katotohanan sa mga salita ni Mia ay mas matalas pa sa anumang insulto. Walang ganting salita na kayang tumalo doon. Dahan-dahan tumalikod si Mia at naglakad palayo, iniwan ang mga batang nang aapi na hindi alam ang sasabihin. Sa araw na yon, natutunan ni Mia na ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw, kundi sa pagiging tama. Nanalo siya sa sarili niyang laban. Madaling araw na. Ang mga mata ni Angelica ay pagod na at namumula, ngunit hindi siya sumuko. At doon sa pahina, 27 ng isang appendix ng kontrata sa ilalim ng seksyon na Final Transfer Conditions, nakita niya ito. Isang pangungusap na tila isinulat bilang isang formalidad lamang. The final transfer of assets requires the signatory approval of Don Ricardo's long-standing Visayas partner, Mr. Leopoldo Poldo Jimenez, to ensure regional stability. Si Leopoldo Jimenez, isang matandang negosyante mula sa Cebu, nakasosyo ng kanyang ama mula pa noong nagsisimula pa lang sila. Kilala siya sa pagiging matigas makaluma at higit sa lahat tapat. Siguradong nilinlang din siya ni Michael. Ito na ang butas na hinahanap niya. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang puso ay kumakabog sa adrenaline. Ang kailangan lang niyang gawin ay kumbinsihin si Don Leopoldo na huwag pumirma. Ngunit hindi ito madali. Si Don Leopoldo ay isang taong hindi basta-basta nagtitiwala, lalo na sa isang batang babae na wala pang karanasan. Tumakbo siya sa silid ng kanyang ama. Gising pa ito. Dad, nakita ko na. Sabi niya, ipinakita ang dokumento. Binasa ito ni Don Ricardo. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Poldo, matalino ka anak. Kailangan ko po siyang puntahan. Kailangan kong lumipad pa Cebu. Ngayon din? Sabi ni Angelica. Mag-isa. Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Opo. Matatag na sagot ni Angelica. Kaya ko na po ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ricardo sa kanyang anak, hindi na ang maliit na batang babae na kailangan niyang protektahan, kundi ang isang babaeng handa nang ipaglaban ang kanilang pamana. Tumango siya. Sige anak, ipanalo mo ang laban na ito. Ang araw ay hindi pa sumisikat nang ihatid ng kotse si Angelica sa airport. Habang siya'y naglalakad patungo sa departure gate, mag-isa, dala lamang ang isang briefcase at isang maliit na sinag ng pag-asa, alam niyang ito na ang pinakamahalagang paglalakbay ng kanyang buhay.
Ang kinabukasan ng Ricardo Land Corporation, ang pangako nila, sa pamilya ni Mia at ang legasya ng kanyang ama, lahat ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga balikat. Ito ay isang misyon na halos imposible, ngunit kailangan niyang subukan. Sumakay siya sa eroplano at habang dahan-dahan itong umaangat mula sa lupa, ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang harapin ang leon sa sarili nitong lungga.